kung meron pong number one na masama na lumalaban po sa Diyos. Kasi dapat po i-characterize po natin and we have to define yung word na masama. Ano ba yung masama? Di po ba yung masamang sinasabi ng Biblia ang itinuro po sa atin? Dapat kasuhato ng nakasulat sa Biblia. Bakit po ngayon? Iba na po yung definition ng masama para kay Brad Daniel. Pagka nagtanong ka na, bro, bakit po ang haba ng prayer meeting ngayon? Bakit ang haba ng pagsamba ngayon? Mamarkahan ka kaagad nila na masama. So, ayun, ang pangit ng nangyayari ngayon sa MCGI. Sobrang pangit ng nangyayari ngayon sa MCGI. Nakakalungkot lang dahil yung ginugulan po natin ng dekadang panahon ng buhay po natin, bigla na lang parang itinatapon yung pag-asa natin. Hindi ko po ito laban, mga kapatid. Ito po'y laban ng kapatiran. Dahil marami pong mga kapatid hindi makapag-voice out. Dahil sususpindihin po. Tapos, pagkatapos sinuspindi, ikakalat na masamang diwa, wag kakausapin. Ganyan po yung ginagawa sa akin. Kina-character assassinate po ako. Yung ginagawa po nila, malinaw po yun na pagpatay. Tandaan po natin, hindi lang po physical killing ang pagpatay. Mas matindi po ang nagagawa ng character assassination when it comes to killing. Yung pong mga nanonood sa akin na mayroong alam sa batas, maano po nila yan, they would agree with what I'm saying, na yung pong mga nagka-character assassinate, biro mo, leader ka, ipapa-character assassinate mo ko, Daniel Rason, napakawalang yamong tao, Daniel Rason. Napakawalang yamong tao. Yan ang maiimpyerno ka pagka hindi ka nagbago, Daniel Rason. Biruin mo, si Haring David, nung ipinakilala sa kanya ni propeta, nakalimutan ko yung pangalan ng propeta na yon, na kasalanan, na mali yung ginawa sa kanya. Mali yung ginawa ni Haring David kay Batseba na asawa ni Urias, na isa sa mga general ni Haring David. Nagpakumbaba si Haring David. Bakit itong si Daniel Rason ngayon nagmamatigas, tapos nagpaparinig-parinig sa mga pagkakatipon? Alam mo, nagmumukha ka lang kawawa. Biruin mo yung mga dumadalo sa pagkakatipon, nakikinig sa'yo. Daniel Rason, nagme-message sa akin, mas naiintindihan pa namin yung paliwanag mo, Brad Badong, kesa dun sa 4 na oras na paulit-ulit na paliwanag ni Daniel Rason, pero ang lundo, puot ang itinatanim niya. Biruin mo, ang utos ng Diyos sa Biblia, inyong agawin sa apoy. Inyong agawin sa apoy. Nasa apoy na yun, ha? Pinapaagaw pa ng Diyos. Ikaw, magtatanong lang ang kapatid, bro, meron po kami nakita sa social media na kumakalat na meron pong tindang alak sa restaurant ni Brad Eli sa Ano pong ginagawa? Suspindido ka agad. Tapos ang utos ni Daniel Rason, i-block agad. Bakit ganon? Alam mo, kung hindi ka magsisisi, Daniel Rason, isa ka sa top 10 na mangungunang mapupunta sa impyerno.